the west. Far across the sea, there lies a special land, a land called Finland. Sa bawat paghina sa mundong ibabaw, sa tubig na inumin na siyang pumapawi ng uhaw, sa bawat sulok ng lupang ating ginagalawan, nakatanim ang kalusugan ng ating katawan. Ngunit sa paglipas ng mga taon at sandali, ang dating paraiso ay unti-unting nasasawi. Dinudumihan ng usok, basura at lason ang paligid. Kaya dusa at karamdaman ang hatid sa bawat tako. Ito ang salaysay ng kalusugan at ng polusyon, na malulutas lamang kung may mga tamang sanitasyon. Ang kalinisan sa sarili at sa ating bakuran ang siyang tunay na susi sa masiglang pamumuhay at katawan. Ang polusyon sa hangin, sa lupa at sa dagat ay hindi lang usapin ng panininipuyat. Ito ang ugat ng malulubhang karamdaman na nagpapahina sa lakas ng mamamayan. Kapag ang mga basura ay nagkalat sa kalsada at ang mga ilog ay umiitim na parang lumang tinta, kapag ang simoy ng hangin ay naging mapanganib na usok, mga mikrobyo ay mabilis na dumarami sa bawat sulok. Ang kawalan ng batas at sapat na kamalayan ang lalong nagbabaon sa atin sa kahirapan. Kaya patuloy ang pag-iyak ng mga pamilyang sugatan na biktima ng maruming paligid, kawalan ng pakialam. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto at agham, ang maruming tubig ay may dalang matinding kapahamakan, pagtatae, kolera at sakit sa tiyan ang nararanasan, lalo na ng mga batang walang kalaban-laban. Ang maruming hangin na ating nilalanghap sa tuwina ay sanhi ng sakit ng puso at bagang nanghihina, habang ang tambak na basura sa kung saan-saan ay pugad ng mga peste na nagdadala ng kamatayan. Ang mga lamok at ipis at daga may dalang dengue, leptospirosis at tipos na malala. Libong-libong buhay ang bawat taon ay nauubos dahil sa kapabayaan nating hindi natatapos. Ang isyong ito ay hindi laban ng iisang tao lamang. Hindi ito usapin na sa isang pamilya lang may kinalaman. Ito ay hamon sa buong barangay at lipunan, sapagkat ang dumi ay walang pinipiling tahanan. Kapag ang isang kapitbahay ay nagtapon ng dumi sa sapa, ang buong komunidad ang magdurusa sa trahedya. Ang sakit na nagsimula sa munting sulok sa paaralan at pampublikong lugar ay daling aabot. Ang pagiging malinis ay hindi lang pansariling gawi. Ito ay pagmamahal sa kapwang may ngiti. Ang mukha ng ating paligid na ating namamasdan ay siya ring salamin ng ating sariling kalusugan. Kapag ang paligid ay maayos, sariwa at luntian, mas ligtas, mas masigla at may sapat na proteksyon ang bayan. Ngunit ang pag-asa ay hindi pa lubusang naglalaho. May lakas pa tayong baguhin ang takbo ng mundong ito. Una, buksan ang isip at palawakin ang kaalaman sa tamang pagbubukod ng basura sa ating tahanan. Sa pagtatanim ng puno at halaman, maghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Ipalaganap ang tamang gawi sa bawat sulok ng daigdig. Magtulungan sa paglilinis ng mga kanal at kalsada upang ang polusyon ay tuluyan ng mawala. Ang bawat munting hakbang ng isang kabataan, gaya ng paglalagay ng kalat sa tamang sidsilan, ay may malaking ambag sa kinabukasan ng lahi, upang sa huli ay walang pagsisising mamumutawi.
Ang kalusugan ng kalikasan ay kalusugan natin. Huwag nating hayaang ito'y ay tuluyang magdilim. Panahon na upang magkaisa ang ating mga bisig. Iligtas ang pamilya at ang ating daigdig. Ang kapaligiran at kalusugan ay iisang tanikala. Kapag ang isa ay pinabayaan, ang isa ay mawawala. Ang tunay na pagbabago ay sa ating sarili magmumula. Sa bawat kilos, sa bawat gawi, at sa bawat adhika. Huwag nang mag-atubili, huwag nang magpatumpik-tumpik pa, sapagkat ang malinis na bukas ay sa ating nakatadhana. Ang malinis na kapaligiran ng ating iingatan. Ang siyang matibay na pundasyon ng malusog na pamumuhay magpakailanman.